Raya, I am telling you. Nagbabanta ang boses ng mama ni Raya sa kabilang linya. Marahas ang naging pagbuntong hininga niya. Nagtitimpi sa ina. Hindi niya alam kung bakit ang naging kondisyon nito para makuha niya ang mana niya ay ang pagkakaroon ng anak. Hindi pa naman ito matanda para magmadali. Ma, bakit ba minamadali mo kung magkaanak? I am still 26 for heaven's sake. Nafa-frustrate na sabi niya rito. I am not getting any younger anymore, Raya. It's either you give me a grandchild or you're going to lose your inheritance. You choose. Napahilot na lamang si Raya sa sentido. Hindi na kinakaya ang sinasabi ng ina. 3 months, Raya. I am giving you 3 months to get pregnant. Masaya si Raya sa kung anuman ang katayuan nila ng pamilya. Hindi man sobrang mayaman pero hindi rin mahirap. Sakto lang para mabili niya ang lahat ng luho niya sa buhay. What? Hindi na nagawa pang mag-react sa ina dahil ibinaba na nito ang tawag. Oh God! Pabagsak na umupo siya sa sofa ng boss niya habang hinihintay itong lumabas ng banyo. Isa pa to, ang tagal-tagal. Pinagmamadali pa siya tapos maaabutan lang pala niya ang kalaguyo nito kagabi. Nakalalabas lang din ang kondo nito. Mabuti naman boss at may plano ka pa palang lumabas ng banyo. Akala ko hindi ka pa nakaka-move on sa kalaguyo mo. Sarkastikong sabi niya kay Soren Velasco, ang boss niya. Siguro dahil sa sobrang tagal na rin niyang nagtatrabaho rito, kaya niya nagagawang pagsalitaan ito ng ganon. Hindi lang siya nito pinansin at tinapon sa mismong mukha niya ang towel nitong ginamit sa pagpapatuyo ng buhok. Napasinghap siya, hindi dahil sa ginawa nito sa kanya, kundi dahil sa ginawa nitong pagtawa. Para itong nagmistulang musika sa pandinig ni Raya. Magiging sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya kailanman nakaramdam ng atraksyon kay Soren. Sa pisikal na anyo pa lang nito ay paldong-paldo na siya. Maliban lamang sa ugali nitong pagkababaero. Wala atang gabi na nababakante ang kama nito. Nga naman, hindi niya masisisi ang mga kababaihan na hindi makahindi sa lalaki. Ang katawan nitong maayos ang pagkadipina, ganon din ang mga makakapal nitong kilay. Matangos na ilong na maayos ang pagkakaukit. Grabe, walang tapon. Ang gwapo kaya lang babaero. Matapos ang ilang minutong paghihintay niya rito, ay sa wakas nakarating na rin sila sa klinik. Ang pinagtatrabahuhan niya ay kilala sa pagproproduce ng sperm para sa mga nangangailangan, tulad ng sperm insemination at sperm freezing. Bukod sa pagiging executive assistant niya kay Soren, ay wala na siyang ibang ginagawa maliban na lamang sa problemahin ng ina. Kinagabihan niyaya ni Raya ang kaibigan niyang uminom sa kondo niya. Grabe naman yung nanay mo, anak talaga? Reaksyon ni Beth nang ikwento niya sa kaibigan ng problema. Katulad niya, hindi rin ito makapaniwala. Bakit naman kasi anak? Paano ko gagawa ng bata kung walang ama? Hindi ba to nag-iisip si mama? Wala akong magagawa. Yan lang ang paraan para makuha kong mana ko. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. 3 months? Kaya mo? Natatawang hamon nito sa kanya na ikinaikot ng mata niya. Natawa na rin. Kakayanin. Ngayon, ang kailangan kong gawin ay humanap ng sperm donor. Nakakunot ang noong nilingon siya ng kaibigan, nagtataka. Bakit ka pa maghahanap? Nasa isang malaking klinika na sikat sa pagbibigay ng sperm, tapos maghahanap ka? May profile tayo ng mga sperm donor, hindi ba? Ayoko. Mas gusto kong makita sa personal ang magbibigay sa akin, no? I want to make sure na magandang lahi talagang makukuha ko. Sa bagay, sayang din naman yung ganda mo kapag hindi magandang lahi ang nakabuntis sa'yo. Hindi maiwasang hindi matawa ni Raya sa sinabi ng kaibigan. Luka-luka? Puna niya rito at natatawang umiling. Kinabukasan agad niyang sinimula ng paghahanap ng sperm donor sa tulong ng kaibigan niyang si Beth. Nakipagkita siya sa ibang nahanap ngunit hindi niya tipo. Ang iba naman ay naghahangad ng relasyon na pinakaayaw niya.
Lanta ang balikat nang pumasok siya sa sariling kotse. Matapos makipag-usap sa lalaking sinabi ni Beth sa kanya. Katulad ng iba, hindi pumasa sa standard niya. Kung magkakaanak man lang siya ay yun man lang ang nanggaling sa magandang lahi. Sinapo niya ang sariling noo sa pagod. Umabsent pa siya sa wala. Nabawasan pa tuloy ang sweldo niya sa buwan na to. Dahil sa pagod ay mabilis siyang nilamon ng antok. Gaya ng nakasanayan, nagigising siya dahil sa maagang tawag ng babaero niyang boss. Ayaw niya namang magreklamo dahil nakakatipid naman siya. Ikaw ba naman, libre ang breakfast sa isang mamahaling restaurant. Aayaw ka pa ba? Hindi ako tumatanggi sa grasya, no? Pagkapasok niya ng kondo nito ay agad na umikot ang mata niya para umirap dahil sa nakikita. As usual, nagkalat na naman ang mga damit ni Soren at ng babaeng dinala niya na naman kagabi sa sala. Hindi naman halatang hindi nakaabot sa kwarto dahil nakasanayan na niya ay isa-isa niyang pinulot ang mga damit tsaka pumasok sa kwarto nito para ilagay sa lagayan ng labahan. Nang mapaatras siya, muntik niyang matapakan ng nagkalat na likidong bagay na halata namang katas ni Soren. Kahit kailan talaga, napakaburara. Ang daming nangangailangan ng sperm ngayon pero siya nagkakalat lang. Dahil sa naisip ay parang may umilaw na ideya sa utak niya. Tutal ay pinagkakalat lang naman ni Soren. Sa lalaki kaya siya manghingi ng sperm? Erase, ayoko. Pero hindi na ako lugi sa kanya. Napakagatlabi si Raya sa pinag-iisip na kahihiyan. Ramdam niyang pamumula ng kanyang muka. Ano na lang ang iisipin ni Soren sa kanya kapag nagkataon? Baka isipin nitong interesado siya rito at may gusto. Assuming pa naman yun. Hindi niya namalayang na isaboses niya na pala, kaya napatulon siya sa gulat ng malalim ang boses na nagsalita si Soren. Who's assuming? Nakangisi nitong tanong habang naglalakad palapit sa kanya. Tsaka kinuha ang mga damit nitong hawak niya. Napalunok siya nang manuot kaagad sa ilong niyang mabango nitong amoy. Smells like aftershave. Wala ka na kung sino ang assuming boss. Bilisan mo na lang dyan. Inikutan niya na lang ng mata ang lalaki at nagmarcha palabas habang malakas ang tibok ng puso. Halos iyon lamang ang nasa isip niya buong araw. Kahit na noong nasa loob siya ng sariling opisina habang inaayos ang schedule ni Soren. At kahit na noong bumisita sila sa lab kung saan maraming nagpapa-freeze ng sperm at mga babae o hindi kaya ay mag-asawa na nagko-comply ng requirements para sa artificial insemination. Oh, ayun naman pala. Sa kanya ka nalang manghingi ng sperm. Yun kaagad ang sinabi ni Beth nang sabihin niya rito ang nag-uukupa sa utak niya buong araw. Ayoko nga, baka isipan pa niya na interesado at attracted ako sa kanya, assuming pa naman yun. Sabi niya habang pinapaikot ang kutsara sa gatas na iniinom. Bakit, hindi ba? Mapanuya ang boses nito. Kahit na nasa kabilang linya ito ay alam niyang nakangisi na ito ngayon at inaasal siya. Hindi siya nakapagsalita. Bakit naman kasi ang gwapo niya? Bakit ayaw mong magpa-IVF na lang? Yung artificial insemination. Ang dami pa naman nating sperm na nakastore sa clinic. Grab the opportunity, ikaw din. Mabibigyan ka pa ng discount kasi empleyado ka. Dagdag nito. Okay lang naman. Kaya lang gusto ko nga na kilala ko yung magbibigay sa akin ng sperm. Yung mga kinita ko ang daming gustong mangyari. Gusto ng relasyon. Kaya nga naghahanap ako ng sperm donor, no? Tinawanan lamang siya ng kaibigan sa kabilang linya. Tuloy ay hanggang nakahiga siya sa kama para matulog na ay naiinis siya. 2 buwan at 2 linggo na lang ang natitira. Kapag hindi pa siya nabuntis, goodbye inheritance na. Kinabukasan habang bumisita sila sa lab kung saan may lalaking gustong mag-donate ng sperm, ay naisip niya ang isang bagay. Bakit ba pilit niyang inaayawan ng IVF? Mas convenient yon. Dahil nasa isang mapagkakatiwalaan siyang kumpanyang nagpo-produce ng sperm nagtatrabaho.
Yun nga lang, kailangan niyang sumunod sa patakaran. Hindi niya pwedeng malaman kung sino ang sperm donor at kaunting impormasyon lang ang ibinibigay. Let's have a dinner at my house, Raya. Nabalik lamang siya sa ulirat nang magsalita si Soren sa likuran niya. Nasa loob na pala sila ng elevator. Ganoon ba siya kaokupado para hindi niya malaman? Are you okay? Simpleng tanong nito sa kanya, pero agad na nagsitayuan ng balahibo niya sa leeg. Sobrang lapit niya kay Soren. Kung may dadagdag pang sasakay ng elevator, ay madidikit na talaga siya rito. Tumikim siya at tumango bilang sagot, tsaka umayos ng tayo para hindi siya mapalapit sa lalaki. Pero mapaglaro ata ang tadhana dahil tumigil sila at may pumasok na namang 3 empleyado. Dahilan para madikit siya kay Soren at mahawakan nito ang bewang niya. Butil-butil ng malamig na pawis ang dumadaloy sa noo niya. Oh, ang init! Here, let me. Mula sa likuran ay inabot ni Soren ang noo niya at ito mismo ang nagpuna sa kanya. Imbes ata na mawala ng pawis, ay mas dumami pa ang pagtulo nun dahil sa tensyon na nararamdaman niya. Laking pasasalamat niya nang marating nila ang ground floor. Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ano ba, Raya? Bakit ba sobrang apektado ka sa presensya ni Soren? Ayaw mo sa kanya, hindi ba? Nakasunod lamang siya sa sasakyan ni Soren habang papunta sila sa bahay nito. Mabuti na lang at hindi nito sa kondo nila na isipan na mag-dinner, kundi ay ayaw talaga siya. Nagpresenta itong magluto, pero bago yon ay nagpaalam na munang maliligo. Naiwan si Raya sa sala para manood ng TV. Nasa kalagitnaan siya ng panonood. Nag-ring ang cellphone niya at tumatak kaagad ang caller. Yes? Sagot niya sa kabilang linya. Sorry for calling you at this hour, Miss Raya. Hindi pa po kasi sumasagot si Mr. Velasco. No, it's fine. Bakit? Tungkol po sa kagustuhan niyang magpa-freeze ng sperm. Gusto ko lang po sanang malaman kung available ba siya para sa legal procedure po. Ngayong Monday po sana, miss. Sabi nito sa kanya na ikinakunot ng noo niya. May plano pala itong magpa-freeze ng sperm? Let me check his schedule. Tiningnan niya ang schedule ni Soren at nakita niya ang Lunes na nakabakante na. Nakalaan ba ang araw na ito para rito? Doon naalala na ni Raya ang sinabi ng lalaki. Ipinabakante nito ang Lunes pero walang sinabing rason. Kaya pala, nakalaan para rito ang schedule niya. Regarding of his schedule, yes, available po siya that day. Naka-reserve po yung schedule niya for that. Okay, Miss Raya, thank you. Pwede ba kitang makausap bukas? Pupuntahan na lang po kita sa office niyo. Sige po, Miss Raya. I'll be in my office tomorrow at 9 a.m. Yun nga ang ginawa niya kinabukasan. Dahil office work lang ang ginawa niya, ay nagpaalam siya kay Soren na may bibisitahin na muna. Pagkapasok niya pa lang sa opisina ni Miss Vivian, ay nakaupo na ito sa swivel chair at halatang hinihintay lang siya. Good morning, Miss Raya. Bakit mo ako gustong makausap? Tanong nito nang maupo siya sa harapan nito. Buong gabi niyang pinag-isipan ng bagay na ito, kaya ngayon ay desidido na siya. Huminga siya ng malalim. Regarding about last night, Miss Vivian, gusto ko sana na i-reserve ninyo ang sperm ni Mr. Velasco para sa akin. Diretsang sabi niya. Natigilan ito sa sinabi niya. Are you infantile, Miss Raya? Tanong nito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya dahil hindi naman siya nagpa-test. Wala pa rin siyang karanasan sa anumang sexual na mga bagay. So, for this to work, Miss Raya, I want you to comply all the requirements. At pagkatapos ay maghintay na muna tayo ng ilang buwan. Hindi niya pinatapos magsalita si Miss Vivian dahil sa narinig niya. I cannot wait any longer, Miss Vivian. Kailangan kong mabuntis bago matapos ang 2 buwan na to. Kumunot ang noo ng doktor. Alam ba ito ni Mr. Velasco? Mabilis siyang umiling.
He doesn't have to know about this. Please, I need your help, Miss Vivian. Alright, but I cannot guarantee you na successful since hindi dadaan sa sperm testing. It might fail. Dahil sa sinabi nito ay parang unti-unti siyang nawala ng pag-asa. Pero wala namang masama kung susubukan niya, hindi ba? Kailangan na niyang mabuntis bago pa man matapos ang 2 buwan na natitira dahil ayaw niyang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng papa niya. Kagabi lang ay tinawagan siya ng mama niya tungkol rito at sinabing ibibigay nito ang mana niya sa mga pinsan niya na ayaw niyang mangyari. Pinaghirapan yon ng papa niya para sa kanya kaya hindi pwedeng mapunta sa iba ang dapat sa kanya. It has to work. It has to. Because this is the only way I know. Kailangan hindi ito mag-fail. Agad niyang kinumplayang lahat ng mga requirements na sinabi ni Miss Vivian ng palihim. Nagpa-medical test siya at nagpa-saline ultrasound para mapatunayan na kaya niyang magbuntis. At nang sumapit ang Lunes, ay umakto na siyang parang walang alam tungkol sa plano ni Soren na magpa-sperm freezing. Doon niya rin sinagawa ang plano niya. Nakakatawa mang isipin at desperadang tignan ay wala siyang pakialam. Ang importante ay mabuntis siya. Kung magkakaanak man lang siya, ay doon na lang sa bibigyan siya ng magandang lahi. Hindi naman niya malalaman. Sa loob siya ng opisina ni Miss Vivian naghintay dahil sa oras na matapos ang proseso ni Soren, ay siya naman ang susunod para ilagay sa loob niya ang sperm. Makalipas ang 1 oras, pinatawag siya at pinapunta sa lab. Naghintay na sa kanya si Miss Vivian sa isang kama at may hawak na tube na mukhang nasa 1 ml. Hula niya ay yun ang sperm ni Soren. Pinahiga siya ni Miss Vivian. Pinayuhan ang mga dapat niyang gawin na agad din naman niyang sinunod. Dahil madali ang proseso ang gusto niya, ay nakita niya kung paano inilagay sa syringe ang sperm na nasa tube. Handa na itong ilagay sa kanya. I hope this would be successful. Ilang minuto ay naramdaman niya ang pagpasok ng isang mainit na likido sa pagkababae niya. Pinanatili na muna siyang nakahiga ni Miss Vivian habang sinabihan na bumalik sa kanya kapag may naramdaman siyang sintomas ng pagbubuntis. Parang walang nangyaring bumalik si Raya sa opisina ni Soren. Nang lumingon dito sa kanya, ay taimtim siya nitong pinagmasdan. Where have you been? Tanong nito sa kanya. Sa cafeteria, bakit? Wala ka namang inutos sa akin kanina, hindi ba? Kung may award ang pagiging mapagkunwari ay paniguradong panalo na siya. Siya pa ang first honor. You already had your lunch? Hindi pa, sabay tayo hindi ba? Tumango ito sa sinabi niya. Hindi niya alam kung anong ugali ang meron ng boss niya dahil mukhang hindi ito nakakakain ng hindi siya kasabay. Bago pumasok sa trabaho, dapat ay sabay silang mag-breakfast, tanghalian dapat sabay, at sa hapunan naman ay bago uuwi, ay dapat sabay sila. Ano siya nito, girlfriend? Pero kung sa bagay, nakakatipid ako, mas okay na rin yun. 1 linggo ang lumipas simula noong nagpa-sperm insemination siya, at mukhang tagumpay naman ang plano niyang hindi malaman ni Soren ang ginawa niya. Dahil wala rin naman siyang nakikitang bayolenteng reaksyon nito. Habang kumakain siya ng cake sa sala ng kondo ni Soren, ay tinawag siya nito mula sa loob ng kwarto. Magpapatulong daw. Kahit naguguluhan ay sumunod siya. Nakadungaw ang ulo nito sa labas ng pintuan. Nang marating niya ang harap ng kwarto nito. Hindi na niya magawang tapusin ang sasabihin niya sana. Dahil hinila siya ni Soren papasok ng kwarto. Mas lalo siyang nagulat nang idiin siya nito sa pinto. Habang ang mga kamay niya ay nakataas at hawak nito. How long are you planning not to tell me? Malalim ang boses nitong tanong sa kanya. Pilit niyang binabawi ang pulsuhan niya, pero mas lalo lamang idinidiin ni Soren. Bitawan mo ako, boss. Boss ha? Hindi kita bibitawan, not unless sasabihin mo sa akin. Kumunot ang noo niya sa pinagsasabi nito.
Lumingon siya sa kanang direksyon dahil sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Come on, look at me, Raya. Hinawakan nito ang mukha niya at iniharap dahilan para magtama ang mukha nilang dalawa. Napalunok siya. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nanginig ang boses niyang tanong sa binata. Nginisihan siya nito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Imbes na magalit sa pinagagagawa nito sa kanya, ngayon ay parang nagustuhan niya pa. Tumatama ang mainit na hininga ni Soren sa liig niya, dahilan para makaramdam siya ng kakaibang init sa katawan. At aminin man niya o sa hindi, nagugustuhan niya ang pakiramdam ng init na nanggagaling sa lalaki. You stole my sperm. Malalim ang boses na tanong nito sa kanya. Unti-unti ay parang nawalan siya ng lakas, habang dahan-dahang namumuo ang malalamig na pawis sa noo niya. Yes, you stole my sperm. Ulit nito na parang sigurado. Unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak nito sa kanya, kaya kinuha niya ang pagkakataon para makawala. Hinayaan naman siya nito. Paano mo nalaman? Tanong ni Raya kay Soren. Gumalaw ang panga nito habang nakahawak sa baywang. Dr. Vivian asked me last night if the sperm insemination with you was successful. Now, tell me, was it successful? Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. May inis ba siya o mahihiya? Alin man sa dalawa ay mas nangingibabaw ang kahihiyan dahil kailangan niya pang malaman sa ganitong oras. Bakit sa'yo siya nagtanong? Bakit hindi sa akin? And for your information, I did not steal anything from you. I paid for it. Sabi niya sa binata. Suabe itong tumawa sa kanya at parang nagmistulang musika yon sa tenga niya. Isa pa, wala ka nang pakialam kung successful ba o hindi. Akma siyang lalabas ng kwarto nang higitin siya ni Soren at walang sabing kinubabawan sa kama. Why do you have to pay? I can give you my sperm for free, you know? Plus, in a natural way, baby. Malambing at malalim nitong sabi sa kanya. Mas lalo siyang nag-init. Hindi siya nakapagsalita at napatitig lang kay Soren na mapusok siyang tinignan. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa kanya hanggang sa naramdaman niya ang labi nitong dumampi sa kanya. Napapikit siya sa ginawa ng binata. Dumilat siya nang maghiwalay ang mga labi nila. Let's have a deal. Alok nito sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya, nagtatanong. I will get you pregnant, but in one condition. Itinulak niya ang matigas na dibdib ni Soren para umayos. Nahihiyaman, ay pilit na isinawalang bahala yon ni Raya. Ano na naman kaya ang kondisyon ng lalaking to? What's your condition? Tanong niya rito. Binabaliwala ang kakaibang titig na iginagawad nito sa kanya. I love the taste of your lips. Agad na nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Tumikim siya. Get a grip of yourself, Raya. Don't let him see that you're affected. Tigilan mo ko, boss. Ano bang kondisyon mo? At bakit ako dapat ang pumayag sa deal mo? Nakataas ang kilay niya. First of all, you have to agree because you have to get pregnant. Is that your main reason? The sperm insemination you had might be unsuccessful because it did not go through the sperm testing. Bakit? Hindi ka ba confident na healthy ang mga sperm mo? I am healthy, and so is my sperm. Yun naman pala eh. Bakit ko pa kailangan ng tulong mo? Malalim itong bumuntong hininga. Because you are not sure that you will get pregnant. Come on, Raya. Gusto mo bang gumastos ulit ng malaki? Maghihintay ka pa ng ilang buwan. Plus, hindi ka lugi sa akin. I am healthy. And I am sure I can get you pregnant within this month. Dahil sa sinabi nito ay natauhan si Raya. Tama nga naman ito. Posible ngang hindi successful ang sperm insemination sa kanya dahil hindi ito dumaan sa sperm testing. Maghahanap na naman siya kung sakali at hindi na naman niya magustuhan.
Raya, hello. Ito na ang offer sa'yo. Libre pa. Kapag ito nalaman ni Beth, sasermonan siya nito kung bakit ang hard to get niya. Ang grasya na ngang lumalapit sa kanya. Tumikim siya. What are your conditions? Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Soren. Pretend to be my fiancé. Sabi nito na ikinakunot ng noo niya. At bakit kailangan mo ng fake fiancé, Aber? So that my parents will stop setting me up with random women. Umismi nito sa kanya. Nagsimula itong magsuot ng relo, kaya nagsimula na rin siyang mag-ayos. Talaga bang nangyari ang halik o panaginip lang yon? Hanggang kailan ako kailangang magpanggap na fiancé mo? Ipinag-cross niya ang dalawang braso sa harap ng dibdib niya habang hinihintay itong matapos. Until I get you pregnant, or maybe for 5 months. I am sure you're pregnant at that moment. Sa opisina nila ay pinagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kasunduan dahil late na sila at may meeting pang dadaluhan si Soren na importante. So makikita ko ang parents niya sa mga importanteng gatherings at magiging sweet kaming dalawa sa harapan ng mga tao? Ano naman kaya ang setup namin pagdating sa bata? Tanging ang tungkol pa sa pagpapanggap na fiancé niya ang napag-usapan nilang dalawa. Hindi na ba ito makikialam kung sakali? Matapos ang 2 oras na paghihintay, ay bumukas ang pintuan at pumasok si Soren. Nakatuksido ito nung umalis para sa meeting na hindi naman siya kailangan. Pero nang bumalik ito ay tanging ang puting t-shirt na lang nito ang suot. Dahil maskulado to, ay umapos ito sa katawan ng binata. Pag-usapan natin ang magiging setup natin sa bata, boss. Salubong niya kaagad dito. Kapag natapos ng kontrata natin, ay wala nang pakialamanan sa bata. Hindi ko ipapaalam sa kanya na ikaw ang tatay niya. Deal? And let's take for the deal. Just pure pretending. Pleasure, lust, and getting me pretending. No feelings involved. Deal? Dagdag niya habang naglalakad palapit sa lamesa nito. Taimtim siya nitong pinagmamasdan habang naglalakad siya, habang madilim ang mga mata at umiigting ang panga. Deal then. Nakipagkamay siya rito na parang nakikipagsundo sa isang business. Here boss, ito ang mga papeles na kailangan mong pirmahan. Bukas may 2 meeting ka sa hapon, habang sa umaga'y bibisita lang sa mga lab. Hanggang ngayon ay hindi niya talaga maintindihan kung bakit ayaw nitong tawagin niya itong Dr. Velasco o hindi kaya ay Dr. Soren kahit na doktor ito. Mas gusto nitong tinatawag niya ito sa pangalan niya o hindi kaya ay boss. Pero sa iba ay sobrang istrikto. Napaka-weird talaga nitong lalaking to. Gaya ng nakasanayan, bago siya umuwi ay kakain na muna sila ng hapunan. Sa bahay ni Soren nila na isipang mag-dinner. Sa pagkakataong to, siya naman ang nagpresenta na magluto. Adobo at steak ang naisipan niyang lutuin. Habang nagluluto siya ay agad na nagsitayuan ang balahibo niya sa leeg at nag-init ang katawan niya nang isang mainit na kamay ang yumapo sa baywang niya. Dahil sila lang naman ang tao sa bahay, ay alam na kaagad niya kung sino to. I am cooking, boss. Pagsuwayang nasa isipan niya, pero nang sabihin niya ang salitang yan, ay nagministulang pabulong na lamang. Aha? Sabi nito at isiniksik ang ulo sa pagitan ng kanang balikat niya at leeg. Napapikit siya at humigpit ang hawak niya sa sandok. You're so hot. Puna nito sa kanya. Sinimulan nitong patakan ng halik ang leeg niya. Hindi pa ako tapos magluto. Nahihirapang sambit ni Raya dahil sa pinagagagawa ni Soren sa leeg niya. Napatili si Raya nang maramdaman niya ang sariling umangat at bumagsak ang pang-upo niya sa lababo. Narinig niya ang pagpatay ni Soren sa stove. Let's eat each other for dinner. Buo ang boses nitong sabi at mabilis na inatake ng mainit na halik ang mga labi niya. Parang kapwa sila uhaw sa isa't isa
dahil sa kakaibang intensidad na nararamdaman. Sa gabing iyon, mas nauna pa nilang kainin ang isa't isa bago ang main dish. Hindi na nagawa pang umuwi ni Raya sa sariling kondo dahil mukhang walang kapaguran si Soren at mukhang may plano itong buntisin siya kaagad. Mainit na sinag ng araw ang gumising sa kanya kinabukasan. Babango na sana siya ng isang makisig na braso ang nakapulupot sa baywang niya na para bang ayaw siyang pakawalan, habang ang mahaba nitong binti ay nakadantay sa kanya. Hindi ba niya nare-realize na sobrang bigat niya? Aalisin niya sana ang braso nito ngunit mas lalo lamang siyang hinapit ni Soren palapit sa katawan nito. Nagawa pa nitong isiksik ang sarili sa leeg niya. "It's getting late, boss," sabi niya rito. "Let's stay like this for a while, please." Paos ngunit malambing ang boses nito na sabi sa kanya. Tsaka sininghot-singhot ang leeg niya. Halos ganoon ang posisyon nila ng isang oras. Hindi naman siya nagreklamo dahil ito naman ang boss. Kasama niya ang boss. Mabuti na lang din dahil wala naman siyang ginagawa, kundi ang pagre-review ng mga kailangang pirmahan ng boss niya. Iyon ang ginawa niya sa umaga, at nang matapos ang tanghali, ang pinagtuunan naman niya ng pansin ay ang pagre-reply ng inquiries at emails. Doon niya nakita ang isang exclusive invitation para kay Soren, para sa isang 11 founding years ng isang kumpanya. Hindi niya muna yon nireplyan dahil hihintayin niya pa ang approval ni Soren. Ipinaalam niya kaagad ang mga magiging schedule ni Soren. Nang matapos ang 2 meeting nito, ay nagpipirma na lamang ng mga papeles. "Should I decline the invitation, boss?" Tanong niya rito. "No, we will go there. Accept it." Bahagya siyang nagulat sa sinabi nitong kasama siya. "Boss, bakit po ako kasama? Hindi mo naman po ako kailangan doon," sabi niya rito. "I need you there. You're my fiancé, remember? It's a good start to establish the news." "Ay, oo nga pala. Pretend fiancé nga pala ako. Ano naman kayang gagawin ko doon?" Dumating na ang araw ng party. Papasok pa lamang sila ng building ay agad silang inula ng mga tao tungkol sa kung ano ang estado niya sa buhay ng binata. Gaya ng napagkasunduan, nagpakilala siya bilang fiancé ni Soren. Gusto niyang tumawa ng malakas habang pinagmamasdan ng mga muka ng mga kababaihan sa oras nang malaman ng mga to na fiancé siya ng binata. Para itong mga batang gustong maiyak dahil ubos na ang paninda na gusto nila. Sorry na lang kayo, pero yun nga lang, nagpapanggap lang pala siya. Parang bumaba ang kaligayahan sa puso niya, ngunit bumaba naman ay nabawi naman ang lahat. Nang sa bisig siya ni Soren bumagsak buong magdamag matapos ang party. "Mukhang mabubuntis ata ko kaagad nito ah." Parang gusto nilang tawanan ni Raya ang sarili dahil sa naiisip niya. Lumipas ang 1 buwan at halos kalat na sa karamihan ng balitang fiancé siya ni Soren. Hindi niya alam kung mabuti ba tong bagay o hindi. Dahil baka nakaabot na sa mama niya ang balita at baka totohanin pa. Baka hindi lang anak ang kondisyon, baka isama na pati ama, naisip niya. Habang lumilipas ang araw, ay unti-unting nararamdaman ni Raya ang pagbabagong nagaganap sa kanya. Mabilis siyang antukin at parang nananakit ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Habang sa umaga naman ay nangihina siya at nagsusuka. Mas nagiging mahilig na rin siyang kumain. Yung mga hindi niya kinakain nun ay hindi na niya inaayawan ngayon. Higit sa lahat dapat noong 1 linggo pa lang, dinatna na siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Hindi naman pwedeng delayed dahil kailanman, palaging tumutugma ang araw ng buwan ng dalaw niya. Hindi kaya buntis na ako? Para makasigurado, nag-set siya ng appointment sa isang OB. At halos maiyak siya sa tuwa dahil nagbunga rin ang paghihirap niya. Sa wakas, makukuha na niya ang manang dapat sa kanya. Walang mapaglalagyan ng tuwang nararamdaman niya.
Bit-bit ang papel na naglalaman ng ultrasound. Malaki ang ngiti niyang bumalik sa Velasco's Cryolife Fertility Clinic para sorpresahin si Soren. Kahit na may kasunduan sila na wala dapat pakialamang binata sa bata. Pero karapatan naman ito na malaman. Silang dalawa naman ang bumuo. "Boss," tawag niya para agawin ang pansin nito at mapunta sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil agad itong lumingon sa kanya. Kumunot ang noo ni Soren habang pinagmamasdan siya sa pinagagagawa niya. Parang binudbura ng asin si Raya sa kinatatayuan dahil sa pagpilit niyang pagtatago ng papel. Natatuwang tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. "What are you doing?" Tanong nito. "I have a good news, boss. Guess what?" Nakangiting kumunot ang noo nito. Hinapit siya nito sa baywang at ipinagdikit ang noo nilang dalawa. "You already purchased your favorite bag from Dior?" Umiling siya. "Come on baby, what is it?" Malambing nitong tanong sa kanya. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Raya habang taimtim na pinagmasdan si Soren na parang batang nagmamaktol dahil hindi niya nakuha ang gusto. Mukhang siya pa ang mauunang babasag sa kasunduan nilang dalawa. Siya pa ang nagsabi na no feelings involved, pero siya itong unti-unting nauhulog. Sa mga araw na nagkasama sila, walang araw na hindi ito naging clingy sa kanya. Daig pa nilang may relasyon sa kagustuhan ni Soren na palagi siyang nakikita. Sobrang sweet nito sa kanya na umabot sa punto na nalilimutan niyang nagpapanggap lang pala sila. Pero sa tuwing silang dalawa lang, pagpapanggap pa rin ba yon? Na kahit wala ng mga matang nakamasid sa kanila ay walang nagbabago. Sobrang maalaga pa rin ito sa kanya. "I am pregnant," mahinang sabi niya. Agad silang naghiwalay sa naging reaksyon nito. Mukhang hindi ito makapaniwala. "I am pregnant, boss." Isang mainit na halikang sumalubong sa kanya. "Is this for real?" Hindi pa rin ito makapaniwala. Paulit-ulit siyang tumango. "Fuck, I'm so happy. Why am I so happy?" Malaki ang ngiti nitong sabi sa sarili at tinakpan ng muka. Hindi na rin napigilan ni Raya ang umiyak sa tuwa habang tinitignan si Soren na umiiyak. "Pagpapanggap pa rin ba yan, Soren?" Mga salitang gustong kumawala sa bibig pero pinipigilan niya ang sarili. Takot siya sa magiging sagot nito dahil sa kaloob-looban niya. Umaasa siya na sasabihin nitong maging totoo na lang sila, na handa siya nitong panagutan. Pero parang ang labo. Lumuhod ang binata sa harap niya. Saktong ang ulo nito ang nasa harap ng tiyan niya. Pinalis niya ang luhang dumaloy sa pisngi ng halikan nito ni Soren. "Ngayon, bakit ako hindi mahuhulog sa lalaking katulad mo, Soren? Ang hirap mo namang hindi mahalin." "Hi, kiddo." Bahagya siyang natawa. Hindi niya pa naririnig yan. Saway niya pero hindi siya nito pinansin. "That's your daddy right there, baby. Sana mamana mo lahat sa kanya." "Should we buy things for her?" "Her?" Umangat ang tingin nito sa kanya. "Hindi pa natin alam ang gender, boss. Matagal pa bago pwedeng malaman." Natatawang sabi niya rito. "I hope it's a girl." "Sana nga. Pero katulad ko, mamahalin ka rin niya ng sobra. Pero parang imposible." Parang may karayom na tumusok sa dibdib niya dahil sa naisip. "This call for a celebration. Let's have a dinner together." Tahimik siyang tumango. Sa isang high-end restaurant nila na piling kumain. Habang hinihintay na iserve ang order nila ay nakatanggap si Soren ng tawag mula sa ina. Nakita niya ito nang iharap sa kanya nito ang screen ng cellphone na parang pinapaalam sa kanya. Naguguluhan man ay tumango siya. Sakto namang dumating ang orders ay bumalik din ang binata galing sa labas. "She invited us for dinner next week. Gusto kanyang makilala dahil pakiramdam niya. Pinagkait daw kita sa kanya." Sabay silang natawa. "Should we go?"
Lumingon ito sa kanya. Sige. I'll clear my schedule that time. Kinabahan man si Raya sa gaganaping dinner, ay pinilit niyang maging presentable nang dumating ang gabing makikipagkita sila sa mga magulang ni Soren. Nahihiya pa siyang lumapit sa mga to nang salubungin sila sa labas ng mansyon ng mga Velasco. Inaasahan niya na magiging madugong pagkikita ang mangyayari kapag nakipagkita sila sa mga magulang ng binata. Ngunit mali siya. Malugod siyang tinanggap ng mga to nang walang pagdududa. Tinanggap siya na parang matagal na silang magkakilala dahil kung tutuusin ay ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Hindi halos lahat ng pamilya ni Soren ang naroon dahil sa iba't ibang rason. Mayroong sobrang layo at meron namang may trabaho pa. Kaya para makilala siya ng pamilya ng binata, ay inimbitahan silang pumunta ng Baguio ng lolo at lola ni Soren. Kahit na naguguluhan ay walang magagawa si Raya dahil iyon ang kasunduan nila ng binata. Kailangan niyang magpanggap. Pero required ba talaga sa lahat ng pamilya niya? Matatapos din naman ang pagpapanggap namin dahil buntis na ako. Tanong niya sa sarili. How's your experience with them? Tanong ni Soren sa kanya habang papauwi na sila. Ihahatid na lang siya nito sa kondo at pagkatapos ay uuwi rin ito. It's fine, ang saya nilang kasama. Parang feeling ko magiging part na ako ng pamilya nyo. Mahina siyang tumawa at nilingon ng lalaki habang nagdadrive ito. Nagsalubong ang mga mata nila. Pero hindi pala, dagdag niya. Parang may bumara sa lalamunan niya habang iniisip na lahat ng ito ay pagpapanggap lang at kailangan nilang humarap sa katotohanan pagdating ng panahon. Tumikhim si Raya. Matutulog ako. Pakigising na lang ako kapag nasa harap na tayo ng building. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at inihilig ang ulo malapit sa bintana at ipinikitang mga mata. Pakiramdam ni Raya ay bakit parang talong-talo siya sa larong sinimulan niya. Bakit pakiramdam niya? Siya lang ang hulog na hulog sa kanilang dalawa. Ano bang dapat kong gawin para mabawasan ang nararamdaman ko sa kanya? Dahil parang nasasanay na ako sa ganitong setup namin. Nasasanay akong sumagot sa mga mapagtanong ng mga tao na fiancé niya ako. Natatakot ako na baka sa sobrang pagkasanay ko, makalimutan kong humarap sa buhay pagkatapos nito. Baka hanap-hanapin ko ang presensya niya araw-araw. Ang mga yakap at halik niya, baka hanap-hanapin ko. Suko na ako, hulog na ako. Pinigilan ni Raya ang sariling umiyak sa loob ng kotse nito dahil baka hindi niya makontrol ang sarili at masabi niya lahat ng hindi nararapat. We're here. Gising nito sa kanya. Dahil hindi naman talaga siya nakatulog ay madali lang sa kanya na umayos ng upo. Lalabas pa sana ito para pagbuksan siya, pero pinigilan na niya ang binata. Hindi na boss, kaya ko na. At nga pala, hindi na muna ako dadaan sa kondo mo bukas. Sa opisina na lang tayo magkita. Sabi niya at walang paalam na lumabas ng sasakyan, tsaka pumasok ng building. Habol-habol ni Raya ang hininga niya matapos pumasok sa kondo niya na para bang hinahabol siya ng ilang tao. Akmang isasarado na niya ang pinto ng isang kamayang pumigil doon. Walang sabing pumasok sa loob si Soren at siniil siya ng mainit na halik. Mabilis siyang nalunod kaya hindi niya namalayan na tumutugon na pala siya rito. Pag-ungol ang tanging lumabas sa bibig niya sa gitna ng halik. Kapwa sila naghahabol ng hininga matapos ang ilang minutong palitan ng halik. Pinagdikit ng lalaki ang noo nilang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I can't do this anymore, baby. Let's make this real. Bumitaw siya sa pagkakahawak niya sa dibdib ng lalaki at nagtatanong na tumingin dito. Anong ibig mong sabihin? The deal. Let's forget about the deal. Hindi ko pala kayang isipin na hindi ako makikilala ng anak natin, na hindi ako parte ng buhay niya, lalo na ng buhay mo.
Mabigat ang hiningang sabi nito. Mabilis na naging emosyonal si Raya. Agad na nagsibaksakan ng luha sa mga mata niya. Buong akala niya, siya lang ang naghahangad ng ganon. Hinawakan ng binata ang mukha niya at ito na mismo ang nagpali sa mga luha niya. Muling nagdikit ang noo nila. Can I be part of your life, baby? Lumapad ang ngiti sa mga labi niya. Let's become the best parents of our baby. Aniya habang nakangiti. Siniil siya ng halik ni Soren. Our baby. Sabi nito na parang hindi makapaniwala. Tumango siya at niyakap ang lalaki ng mahigpit. Makakasama na natin si daddy mo, baby. Makakasama mo siya sa paglaki mo. Pagkakausap niya sa anak habang hinahaplos ang tiyan. Hindi umuwi ang binata sa sariling kondo sa gabing yon at parang batang naglalambing kay Raya. Kaya kinabukasan ay natataranta itong sumunod sa kanya sa banyo. Nang patakbo siyang nagtungo roon at sumuka ng sumuka. Let's go to the hospital, baby. Nangihina siyang umiling. No, I'm fine. Morning sickness lang. Sabi niya rito. Does this happen to you every morning then? Tumango siya. I should not leave your side from now on. Something might happen to you. Iyon nga ang nangyari simula sa umagang yon. Hindi na siya nilubayan ni Soren. Sa bawat oras na wala itong ginagawa. Palagi nitong sinisigurado na nasa tabi siya nito kapag nakakaramdam siya ng kakaiba. Maliban na lamang ngayong araw. Nakaramdam siya ng gutom at saktong wala ang lalaki sa tabi niya. Kaya mag-isa siyang bumaba ng cafeteria. Pero pagkatapos ring kumain ni Raya sa cafeteria, ay bumalik siya sa opisina ni Soren para doon ito hintayin. Dahil ngayon ang plano nilang dalawa na bisitahin ang lola nito sa Baguio. Nang buksan niya ang pintuan ay bumungad sa kanya ang isang babae. Kumunot ang noo niya ng prente itong nakaupo sa swivel chair ni Soren na parang pagmamayari nito. Who are you? Anong ginagawa mo dyan sa lamesa ni Soren? Tanong niya at lumapit sa kinaroroonan nito. Ngumiti ito sa kanya at tumayo, tsaka sumalubong sa kanya. Oh, I'm Alana. Inilahad niya ang kamay niya para makipagkamay, na tinanggap naman ni Raya. Does my name ring a bell? Natatawa nitong sabi sa kanya. Umiling siya na mas lalo pang ikinatawa nito. Rand did not tell you about me? Forgive him. He really has a bad memory. Hindi alam ni Raya kung ano bang magiging reaksyon niya sa babae. Tatawa ba siya? I'm Soren's fiancé. Mabilis na nagsalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Nagpapatawa ba ito sa kanya? Isa ba to sa mga desperadang pinagkasundo ng parents ni Soren sa kanya? Pardon me? Siya na naman ngayon ang natawa na ikinapawi ng ngisi ni Alina. I am sorry, but I am his fiancé and I am carrying his baby, our baby. Matigas niyang sabi rito. You really seem outdated about everything. You really deserve my pity. Kumuyom ang kamao ni Raya sa sobrang galit. At kung siguro hindi lang siya buntis, ay susugurin na niya ito ngayon. Ang ayaw niya sa lahat ay yung kinakawawa siya, kahit hindi naman niya kailangan. Anong kailangan mo ha? Pwede bang umalis ka na lang? Why would I? This is my fiancé's office. I think it was you who must, and oh. May kinuha ang babae mula sa bag nito at nakangising inabot sa kanya. Before you leave, care to read it in front of me? Para malaman mo kung ano ang katayuan mo sa buhay namin. Nagsimulang kabahan si Raya habang dahan-dahang binubuksan ng brown envelope na ibinigay ni Alana. Parang unti-unti siyang nawawala ng hininga habang binabasa ang nakasulat. Isa-isang nagbagsakan ng mga luha niya pero wala siyang pakialam doon. Abala siya sa pagbabasa. At habang binabasa niya, ay hinihiling niya na sana panaginip lang ito. Na sana'y hindi ito totoo. Pero parang malabo. Dahil sa huling pahina ng papel,
ay naroon ang pirma ni Soren. Nabasa mo ng maayos? Mapanuyang tanong sa kanya ni Elena. Madilimang paninging nilingon niya to. Hindi to totoo. Hindi magagawa sa akin ni Soren to. Mariing sabi niya. Ha, why? Because he stay with you in your condo? Gosh, Raya. It's all for the show. Para mapapirma ka niya at wala ka ng kawala. Poor you. At ano sa tingin niyo? Ibibigay ko sa inyo ang bata? Mawawala muna ako sa mundong to bago niyo siya makuha. Mabilis na lumabas ng silid si Raya, habang walang tigil sa pagtulo ang mga luha. Kaya baga noon ang trato niya sa akin? Dahil may plano pala sila ng babaeng yun na kunin ang anak ko? Ibinagsak ni Raya ang sarili sa manibela ng kotse at tumatangis. Ang tanga mo, Raya! Ang tanga-tanga mo! Bakit ka nahulog sa bitag ng lalaking yun? Hindi mawala sa utak ni Raya ang nakasulat sa kontrata na ibinigay sa kanya ni Elena. Nakasaad doon na sa oras na magdalang tao siya, ay hindi mapupunta sa kanya ang bata. Mapupunta ito sa poder ni Soren at si Elena ang kikilalaning ina. Bakit hindi niya alam na may lihim pala itong ginagawang kontrata? Masyado ba siyang hulog na hulog kay Soren? At hindi niya namalaya na unti-unti na rin siyang nahuhulog sa plano nito? Kaya ba agad na nagbago ang isip niya sa gabing yon at pinilit na magpakilala siya sa anak ko? Kaya ba hindi na siya lumalayo sa tabi ko dahil takot siyang hindi matuloy ang plano niya? Dahil sa nangyari ay buo ang desisyon ni Raya na umalis ng bansa para magtago. Kailangan niyang protektahan ang anak niya laban kay Soren at Elena. Hindi niya hahayaan na kunin ito ang anak niya mula sa kanya. Bago umalis ng bansa ay pinuntahan niya muna ang ina sa bahay nila. Ipinaalam niya rito na buntis siya. Sobrang saya nito na nalaman dahil sa wakas ay magkakaapo na raw ito. Hindi ito makapaniwala na sinunod niya pala talaga ang pananakot nito sa kanya. Ngunit pagkatapos ng saya ay nagyayapos ito sa galit. Ikinuwento niya ang nangyari. Tinulungan siya ng ina na mabilis na makalabas ng bansa para makapagtago. Dahil sa oras na malaman nito na alam na niya ang plano, ay paniguradong hahanapin siya nito. Sa mga araw na nagdaan sa buhay ni Raya sa Canada, ay ang mama niya ang naging katuwang niya sa lahat, lalo na sa pagbubuntis niya. Akala niya magiging mahirap para sa kanya ang lahat. Pero parang wala lang kapag kasama niya ang ina at sinusuportahan siya. Walang mintis na pagpapaalala ng mama niya sa kanya na mahal siya nito at susuportahan siya nito sa lahat ng plano niya sa buhay. Hindi maiwasan ni Raya ang maging emosyonal dahil aaminin niya, simula noong mawala ang papa niya, hindi na naging mabuti ang relasyon nilang mag-ina. Parang sa tuwing magkikita sila ay palaging may pagitan sa kanilang dalawa, na kapag natapakan ng isa sa kanila ay gulo ang kalalabasan. Ngayon lang ako magiging kampante, na magiging masaya ka dahil makakasama mo sa buhay mo ang apo ko. Mahalin mo sana siya, anak. Huwag mong hayaan na matulad siya sa'yo na nagkulang sa pagmamahal sa ina. Sabi nito habang karga-karga ang anak niya. Ilang buwan na ang lumipas at ligtas niyang nailuwalang malusog niyang anak na babae. Sa oras na nakita niya ang anak niya, ay ipinangako niya na uunahin niya ang anak niya sa lahat ng bagay. Mamahalin niya ang anak niya ng sobra-sobra. Hindi niya hahayaan na maramdaman ito na kinulang siya sa pagmamahal ng ama. Mama naman, minahal mo ako sa sarili mong paraan, kaya wag mo sanang isipin na nagkulang ka sa akin. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, kung bakit malakas ako at matapang. Sabi niya sa ina, ngumiti lang ito sa kanya. Ngayon pa lang, alam kong magiging mabuting bata itong apo ko dahil may mabuti siyang ina. Ina na hindi marunong magtanim ng galit sa kapwa at mabilis magpatawad. Sa sinabi ng ina ay parang gusto niyang tumutol. Marunong lamang siyang magpatawad sa mga taong karapat-dapat patawarin. Pero sa taong nanakit sa kanya ng sobra, hindi niya alam kung may puwang pa ba sa kanya ang pagpapatawad sa mga ito.
Nagpakasal na kaya sila? Siguro naman ay nagpakasal na ang mga yon at siguradong may anak na. Pero teka, posible bang magkaanak ang babaeng yon? Dahil kung oo, hindi sila aabot sa punto na gagamitin nila ako at lolokohin. Gagawin ko ang lahat para hindi lang muling mag-cruise ang mga landas namin. 2 araw ang lumipas bago sila payagang makauwi ng ospital. Sa mga naunang araw nila sa sariling bahay, ay parang sinusubok ni Soraya ang pasensya niya. Hindi ito nagpapababa mula sa pagkakakarga. Tuloy ay halos wala silang tulog ng mama niya. Soraya, anak, patulugin mo naman kami ni Lola. Pagkakausap niya sa anak dahil hindi pa rin ito natutulog hanggang ngayon. Soraya ang ipinangalan niya sa anak. Hindi niya alam kung bakit iyon ang pinangalan niya. Kusa na lamang iyon lumabas sa bibig niya nang tinanong siya kung ano ang gusto niyang ipangalan sa bata. Siguro dahil hindi naman lahat ng alaala na ibinigay sa kanya ni Soren ay hindi maganda. Sa mga panahon na yon ay naging masaya rin naman siya. Sa pangalan na lang siguro niya mabibigyan ng parte si Soren sa anak niya. Lumipas ang 5 taon at masasabi ni Raya na sa mga araw na nagdaan ay laking pasasalamat niya na walang Soren o Alena ang nanggulo sa kanila. Nailipat na rin sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ng mga magulang niya at siya na ang namamahala. Mas gusto niya yon dahil makakapagpahinga na rin ng mama niya. Mas mabibigyan niya ito ng maraming panahon para makasama ang anak niya. Soraya, anak, si Lola na muna ang kasama mo today. Mommy has to work. Sabi niya sa anak habang sabay silang kumain ng hagahan. Hindi pa kasi nagigising ang mama niya dahil hindi kaagad ito pinatulog ni Soraya sa paglalaro. Paborito nila ang isa't isa kaya ang hirap paghiwalayin. Okay, Mommy? Masiglang sabi nito. Hindi niya maiwasang hindi matawa habang pinapanood niya itong kumain ng pancake. Umabot sa pisngi nito ang chocolate syrup sa sobrang dungis kumain. Ang dungis naman anak? Puna niya sa anak habang mahinang tumatawa. Hindi naman nagreklamo ang anak niyang si Soraya nang punasan niyang mukha nito. Lumipas ang ilang minuto ay bumaba na rin ang mama niya na halatang kakagising lamang dahil hindi pa nakakapagbihis sa usual nitong ayos araw-araw. Sa wakas ay makakaalis na rin siya para sa trabaho. Hindi niya kasi hinahayaang maiwan ang anak niyang mag-isa kahit malaki na ito. At kahit na nasa itaas lang ang mama niya, gusto niyang alam niya kung sino ang kasama nito bago niya iwan. Be good with Lola, okay? Paalala niya sa anak at hinalikan niya sa pisngi. Ma, aalis na ako. Huwag masyadong i-spoil ang apo mo ha? Ang mama na naman niya ngayon ang pinaalalahanan niya. Sa mga taon na nagdaan, unti-unti siyang nasasanay na halos lahat ay may respeto sa kanya, na mas may pribilehiyo siya sa lahat. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa utak niya na minsan siyang nagtrabaho na hindi kilala ng lahat. Good morning, Miss Raya. Bati sa kanya ng kanyang sekretarya nang salubungin siya nito sa harap ng opisina niya. Good morning, Sandra. What's my schedule for today, please? Sabay silang pumasok sa opisina niya. Gaya ng nakasanayan, inilalagay niya ang coat niya sa likuran ng upuan at ang tanging suot panloob niya ang suot niya sa loob ng opisina niya. You have a meeting with the board of members later, Miss Raya, at 10 a.m. Tinignan niya ang relo. Pasado 9:00 na pala. Ready the conference room, Sandra, please, and make sure that there will be a representative the Philippine branch. Simula noong siya ang namamahala ng kumpanya, ang branch nila sa Canada ang ginawa nilang main branch dahil ayaw niya nang bumalik pa ng Pilipinas. Ayaw niyang bumalik sa bansa kung saan siya nasakta ng sobra. May allergy sa hangin na hinihingahan ng mga taong kinagagalitan niya. Sa meeting ay mga updates of sales lang ang pinagtuunan nila ng pansin. Ang update sa mga medisinang in-export nila. Ang Vitalex Pharmaceuticals ang isa sa mga nangungunang taga-provide ng mga kalidad na medisina. Madali lang naman natapos ang meeting.
Nang bumalik siya ay sumalubong sa kanya si Sandra para sabihing may email na natanggap tungkol sa isang unknown person na gustong mag-invest sa kumpanya kapalit ng pagsusupply nila ng medisina rito. Hindi ba nakalagay kung sino ang taong mag-i-invest? Pangalan lang ng kumpanyang nakalagay? Anong ospital? Tanong niya kay Sandra. Katulad niya ay purong Pilipino ito. Napunta lang sa Canada dahil personal niyang kinuha ito bilang sekretarya niya mula sa Philippine branch. RV Hospital po, Miss Raya. Personally sent by the owner's secretary. Agad na pumantig ang tenga niya sa narinig. Kilala ang RV Hospital sa Pilipinas bilang isa sa mga private na hospital. Kaya ang personal na pagpapaunlak nito na mag-invest sa kumpanya niya ay parang magandang koneksyon. Schedule an appointment meeting with them. Sandra, please. Right away, Miss Raya. Wala naman masyadong ganap sa araw niya, kaya magaan ang katawan niyang umuwi ng bahay. Makakapaglaro pa siya sa anak, gaya ng naabutan niya palagi kapag umuuwi. Nagbe-bake na naman ang maglola sa kusina sa araw na to. Mukhang cookies ang lulutuin dahil sa mga pamilyar na ingredients na nakikita niya. Housework, Raya, anak? Tanong sa kanya ng ina nang makihalo siya sa kanila. Agad na yumakap sa lieg niya ang kanyang anak at pinaulanan siya ng halik. What a sweet girl, just like her father. Sa lahat ng namana ni Soraya sa ama, ang pagiging sweet at clingy nito ang pinakagusto niya. Kailanman, hindi siya nito nakakalimutang paulanan ng maraming halik. Nagsimulang magkwento si Raya sa nangyari ngayong araw sa ina, lalo na ang mangyayaring merging ng RV Hospital. That's nice. That's a nice move, establishing more connections. Puna ng ina sa kanya. Tumango siya rito dahil yun din ang naisip niya. Dumating ang araw ng appointment niya sa representative ng RV Hospital. Ang Chief Operating Officer ng ospital ang dumalo sa meeting nila, si Dr. Manuel Samaniego. Maganda ang intensyon nito sa pag-invest ng kumpanya, kaya walang nakitang dahilan si Raya para hindi tanggapin ang offer nito. Sa susunod na linggo, nakaschedule ang meeting nila. Sa araw na yon ay kasama na ang mga board members ng kumpanya niya. Doon malalaman kung payag din ba ang mga to. Hindi alam ni Raya kung bakit sa pagkakataong to, ay papalapit pa lang ang araw ng meeting, ay nakakaramdam siya ng kaba sa hindi malamang dahilan. Mas lalo siyang nakaramdam ng kaba nang ipaalam nito na ang CEO ng ospital ang dadalo sa gaganaping meeting. Bakit ganito? Hindi naman to first time. Mas malaki pa nga rito nun eh. Kompleto na ba silang lahat, Sandra? Tanong niya sa sekretarya matapos magayos ng sarili ng paulit-ulit. Yes po, Miss Raya. Humugot siya ng malalim na hininga bago lumabas ng opisina. Habang papalapit sa conference room, ay mas lalong nadadagdagan ng kabang nararamdaman niya. Kumalma ka, Raya. Meeting lang yan. Lakas loob niyang binuksan ang pintuan ng conference room. Taas noong pumasok at naglakad patungo sa harap. Pilit na sinawalang bahala ang malakas na kabog ng puso niya. Good morning everyone. Shall we start? Doon nag-angat ng tingin si Raya. Ngunit parang nakakita siya ng multo nang magsalubong ang mga mata nila ng taong matagal niyang inilibing sa nakaraan. Ang taong ayaw niyang makita pa ulit at makasalamuha. Malalim ang titig nito sa kanya at parang tumatagos sa buong pagkatao niya. Miss Fuentes, tawag ng isa sa mga board of directors sa kanya nang hindi niya namalaya na kanina pa pala siya matalim ang tingin. Oh, sorry. Inayos niya ang sarili. Compose yourself, Raya. Huwag mong ipakita na apektado ka sa presensya niya. Go on. Nagpapanggap siyang nagbabasa ng presentation sa papel na nasa harap niya. Ngayon ay parang nagsisisi siyang pumirma siya sa kontrata. Nahulog sa kakaisip si Raya sa dahilan kung bakit ito ginagawa ni Soren. Anong plano nito? Ginagawa ba nitong dahilan para makuha nito sa kanya si Soraya? Ngayon ay parang dinagsaan siya ng kaba
dahil sa naisip na ideyang ginagawa ito ng lalaki para tuluyan na nitong makuha ang anak niya at para maging pamilya sila ni Alena. Nai-imagine pa lang yon ni Raya ay parang sasabog na ang puso niya sa sakit. Hindi niya kayang mawalay sa tabi niya si Soraya. Mahal na mahal niya ang anak. Mamamatay siya kapag mawala ito sa kanya. At para hindi ito mangyari, ay kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi niya hahayaan na makuha nito ang anak niya. Habang may nagsasalita sa harap, ay tinapunan niya ng matalim na tingin si Soren, na nasa kabilang upuan kaharap niya. Hindi na siya nagulat nang nakatingin ito sa kanya. Pero hindi alam ni Raya kung tama ba itong nakikita niya. Walang ibang makikitang emosyon sa mga mata ng lalaki, kundi ang pangungulila. At bakit naman siya mangungulila? Ibang palabas na naman ba to, Soren? Kung inakala mong mauhulog pa ako sa anumang plano mo, pwes, ibahin mo ko ngayon. Hindi na ako ang dating tatanga-tangang babae na nahulog sa'yo. Kung nakamamatay lang siguro ang matatalim na mga tingin, ay paniguradong pinaglalamayan na ngayon si Soren. Tapos na ang nagsalita sa harap, hudyat na magsisimula na ang botohan. Sa isipan ni Raya ay sana maraming hindi sang-ayon sa investment. Pero kung siya ay mabilis na napapirma, ang mga board pa kaya? Parang wala nang silbi pa kung hihiling at magdadasal pa siya dahil alam niyang sa pagkakataong to, hindi aayon ang panahon sa kanya. Hindi nga siya nagkamali. Lahat sang-ayon. Nagsimula ng pumirma ang mga boards of directors ng kontrata. Nagpapahiwatig na wala na siyang magagawa. Kung sana alam ko lang na siyang nasa likod nito, ay hinding-hindi ako papayag sa una pa lang. Meeting adjourned. Sabi niya matapos ang pagpipirma. Isa-isang nagsilabasan ng mga board of directors, habang siya naman ay kinukuha na ang mga gamit para lumabas. Halos nakalabas na ang lahat. Siya, si Sandra, si Soren, at ang sekretary nito ang natira sa loob. Sandra, let's go. Lalabas na sana sila ng kwarto nang magsalita si Soren. Raya, let's talk. Malalim ang boses nito. Peke siyang ngumiti rito. I guess there's nothing we should talk about, Mr. Velasco. The board of directors were also delighted about your presentation. So I guess we're done. Sabi niya rito. Gumalaw ang panga nito bago sinenyasan ng sariling sekretary na lumabas. Tara na, Sandra. Ngunit parang kulog ang boses ng lalaki nang magsalita, na pati siya'y kinilabutan. Wala siyang nagawa kundi ang palabasin na rin si Sandra. What now? Malamig niyang tanong sa lalaki. Why did you leave me? Tanong nito na parang nagtitimpi ng galit. Pagak siyang natawa at napahawak sa baywang. Seryoso ka ba, Mr. Velasco? Ano ngayon kung iniwan kita? Tapos na ang kasunduan, hindi ba? No. Where's our child, Raya? Parang kulog na tanong nito. Ngunit hindi siya nagpatinag sa kinatatayuan niya. Wala na siya. Narinig mo ko? Wala na siya. Parang sinakalang puso niya sa mga salitang binibitawan niya. Patawarin mo si Mommy, anak. Kailangan ko lang gawin to para hindi kanya makuha sa akin. I don't believe you. Where is she, Raya? Answer me. Galit na sigaw nito sa kanya. Hindi niya napigilan ng sariling malakas na sampalin si Soren. Don't you dare raise your voice at me, Soren. The moment you make fool out of me, wala ka ng anak. Bakit ba nagpapakita ka pa, ha? Wala na ang anak ko at dahil yun sa'yo, naiintindihan mo ko? Kasalanan mo kung bakit siya nawala. Kasalanan niyo. Bumuhos ang luha ni Raya dahil nasasaktan siya sa mga pinagsasabi niya sa anak. Idagdag pa ang galit. That's not true. You don't mean it. May diing sabi nito. Nakita ni Raya kung paano naglanda sa pisngi ng lalaki ang luha. Oh, I mean it. Padagdag ng padagdag ang sakit na nararamdaman niya. So please, let's forget the past and let's be professional. Dagdag niya at mabilis na lumabas ng conference room.
Hindi alam ni Raya kung paano siya nakaabot sa opisina niya sa gitna ng sakit na nararamdaman niya. Mabilis na bumuhos ang mga luha niya at napahagulhol na lamang. "Patawarin mo si Mommy, anak. Patawarin mo ko." Paulit-ulit na sambit niya hanggang sa mapaluhod siya sa sahig. Simula sa araw na yon, hindi na muling nakita ni Raya ang lalaki sa kumpanya. Pabor yon sa kanya. Mukhang naniwala ito sa kasinungalingan niyang wala na ang anak nila. Ayaw niyang magsinungaling sa lahat ng bagay, pero yun lang ang tanging alam niyang paraan para protektahan niya ang anak niya mula rito. Dahil mukhang may plano nga itong kunin sa kanya. Magmula din noong araw na yon, ay pinagbawalan siya ng ina na ilabas si Soraya. Dahil baka hindi namamalayan ay sumulpot si Soren at kunin ang bata. Wala siyang sinabing dahilan tuwing tinatanong siya ng ina. Basta niya lang itong binilinan. At ngayon, dahil wala naman siyang pasok sa trabaho, ay naisipan niyang ilabas ang anak. Hindi man ito sabihin, ay alam niyang nababagot na to sa loob ng bahay. "Soraya, baby, Mommy has something to tell you, and I want you to listen carefully, okay?" Malambing ang boses niyang sabi sa anak, na ngayon ay maingat na nakikinig sa kanya. "At the park, I want you to refrain from talking to strangers. Are we clear?" "Yes, Mommy." Hindi sumama sa kanila ang ina niya para mabigyan daw sila ng quality time na mag-ina. Hindi na rin nila pinilit dahil may plano rin itong magpahinga raw. Pagkalabas pa lang nila ng sasakyan, ay nakikita na agad ni Raya ang kasabikan sa mga mata ng anak. Inilibot ni Raya ang paningin sa buong paligid para tignan kung may kakaiba ba. Nang masigurong wala ay nakahinga siya ng maluwag. Ayaw niyang pagkaita ng kaligayahan ng anak. Nakakasiguro naman siyang walang mangyayaring masama kay Soraya dahil nandito naman siya. "Go on, anak. Play with them. I'll be watching you." Sabi niya sa anak dahil mukhang naiinggit ito sa ibang mga batang naglalaro. "Thank you, Mommy." Magiliw na sabi ng anak at agad siyang ginawaran ng maraming halik sa pisngi. Napangiti na lamang siya dahil walang pinipiling lugar ang kalambingan nito. Mabilis itong tumakbo papunta sa mga ibang bata at nakihalubilo. Isa sa mga bagay na nagustuhan niya sa anak ay may kakayahan itong mabilis magkaroon ng kaibigan. Masyadong kabaliktaran sa kanya dahil halos pumuti na ang uwak. Hindi siya magkakaroon ng kaibigan kapag hindi siya lalapitan. Habang itong anak niya walang kahirap-hirap. Masaya niyang pinagmamasdan ng anak niyang masayang nakikipaglaro nang may natanggap siyang tawag mula sa ina. Umabot ng ilang minuto ang tawagan nilang dalawa ng ina dahil sa importanteng bagay, kaya nalingat saglit ang atensyon niya sa anak. Nang malingunan niya to, ay halos lumabas ang kaluluwa niya sa pag-aalala nang madapa ito. "Soraya!" sigaw niya. "Raya, anong nangyayari dyan? Anong nangyari sa apo ko?" Natatarantang tanong ng ina. "Ma, we'll talk later." Agad siyang tumayo matapos ibaba ang tawag para puntahan ang anak niya, na ngayon ay napapalibutan na ng mga kalaro nito. "Kids, excuse me please?" Pangihingi niya ng pabor sa mga bata. Nakita niya ang anak niya ngayon ay inaalalayan na ng isang lalaki. Dahil nakaluhod at nakatalikod, ay hindi niya makita kung ano ang ginagawa nito. "Soraya, anak, are you okay?" Agad niyang nilapitan ng anak at sinawalang bahala na muna ang lalaking tumulong sa anak. Sinuri niya ang buong katawan ng anak. "I'm fine, Mommy. Calm down." Malambing na sabi ng anak sa kanya at hinaplos ang mukha niya. "Thank you, sir." Lumingon siya sa direksyon ng lalaking tumulong sa anak. Ngunit parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makilala kung sino ang nasa harapan nilang mag-ina. "Soren?" "Raya?" Malamig ang boses nitong sabi. Mabilis niyang hinawakan ang anak at nilagay sa likuran niya. "Is she mine?" "Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wala ka ng anak?" "Answer me, Raya. Is she mine? Am I her father?"
Mahina ngunit madiin ang bawat salitang binitawan nito. Mas lalo niyang inilagay sa likuran niya ang anak. Takot na marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa ng lalaki. "Mommy, who is he?" Mahinang boses na tanong ni Soraya. He is someone I know, baby." Sagot niya bago nilingon si Soren. "Ano ngayon kung oo? Kukunin mo siya sa akin gaya ng plano niyo nun? Dadaan muna kayo sa akin bago niyo makuha ang anak ko. Magkakamatayan na muna tayo." Nang gagalaiti sa galit na sabi niya. What are you talking about? "Don't make a fool out of me again, Soren. Bakit pa anak ko, ha? Can't your wife bear a child? And can't you two find someone who could bring your fantasy to life? Bakit kailangan ng anak ko? May I just remind you about our deal? Wala kang karapatan sa anak ko." Hindi na niya hinintay pang magsalita ang lalaki. Kinarga niya ang anak at naglakad paalis. Mabuti na lang ay hindi malayo ang kotse niya. "Are you okay, Mommy? Who's that guy? He helped me. He seems nice, Mommy. Do you know him?" Sunod-sunod na tanong nito. "Hindi pa po ako nakakapag-thank you sa kanya." May panghihinayang sa boses nitong sabi. Maliit siyang ngumiti rito at hinaplos na lang ang buhok ng anak. Pagka-uwi nila, kaagad siyang inula ng tanong ng ina. Tumigil lang ito ng inaya ng apo na maglaro. Kinabukasan napaatras siya sa kinatatayuan. Nang pagkapasok niya ng opisina, ay nakaupo si Soren sa pang-isahang sofa. Nang mamataan siya nito ay agad na tumayo. About yesterday, why do you have to lie about our daughter? My daughter? Why do I have to lie? I need to do it in order to protect my child. Hindi siya nito pinatapos. To protect from whom? Sa mga taong katulad nyo. I need to do it so I could protect from you and your wife. Nagmamakaawa ko sa'yo, Soren. Please don't take my baby away from me. Pagmamakaawa niya rito habang mahinang umiiyak. Pagkalito kaagad ang rumihistro sa muka ng lalaki. What are you talking about? I am not here to take her away from you. Umiling siya. Ayaw maniwala. Pagod na siyang maniwala sa mga kasinungalingan nito nun. Then why are you here? Bakit ka nagpakita ulit? Nagawa ko naman ang parte ko, ha. I played my part, Soren. The deal is over. So why are you here? At hindi ba may asawa ka na? I am not married to anyone, baby. And I am here to take you back. I don't believe you. Sige nga, paano mo maipaliliwanag ang kontratang ipinakita sa akin ni Alena? Hindi na naman siya nito pinatapos. Alena, she has something to do with this? Nakasaad sa kontrata na sa oras na mabuntis ako, kukunin niyo ang bata sa akin at kayong tatayong magulang niya. How dare you broke the deal? And don't you dare deny it because it has your signature. Pumirma ka. Pirma ko na lang ang kailangan para magtagumpay kayo sa plano niyo. Nagtitimpi ang boses niya dahil baka hindi niya mapigilan ang sariling sampalin ito ng paulit-ulit. Wala akong ginawang kontrata. Where did you get that? It has your signature. I swear, wala akong ginawa. Is that why you left me? Anong gusto mong gawin ko nun? Takot na takot ako, Soren. What do you expect me to do? Hayaan ko kayong magtagumpay sa plano nyo? I told you, hindi ko kukunin ang anak natin sa'yo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. And it pains me that you don't trust me. Paulit-ulit siyang umiling. Ang hirap mo ng pagkatiwalaan. Hindi alam ni Raya kung paano niya nakayang magpatuloy sa araw na yon sa gitna ng nangyari. Bago nagtapos ang pag-uusap nila, ay humiling ang lalaki na makilala ang anak. Hindi man nagtatanong ang anak niya tungkol sa tatay nito, pero alam at ramdam niya na nangungulila ito sa ama. Kahit anong sobrang pagmamahal ang ibigay niya rito, hahanap-hanapin pa rin ito ang pagmamahal ng isang ama. Kaya bago natapos ang buwan, pinagbigyan niya ang kahilingan ni Soren. Ipinakilala niya ito sa anak. Wala na atang mas masakit pa habang nakikita niya si Soraya na humahagulhol dahil sa pangungulila niya sa ama.
Hindi niya alam na may kinikimkim pala itong kalungkutan dahil narinig niya itong sinumbata ng ama kung bakit wala ito sa tabi nila nang lumalaki siya. I am sorry. If Dad is not around for 5 years, baby, it's my fault. I am really sorry. Paghihingi ng tawad ni Soren sa anak. I almost hate you, Daddy. Napatakip ng bibig si Raya habang naririnig yon mula sa anak. Walang araw simula sa araw na yon ang pinalampas ni Soren para bumawi sa anak. Yun nga lang, hindi niya ito pinapayagang ilabas ng mag-isa. Sa naranasan niya, kahit na nakapagpaliwanag na ito, hindi pa rin bumabalik ang lahat ng tiwala niya. Pero masaya siya na sa gitna ng lahat, humahanap ito ng paraan para bumawi. Ngunit parang hindi lamang sa anak nila ito bumabawi. Napapansin niyang pati sa kanya bumabawi ito. Halos walang pinagbago ang lalaki. Siguro sa pisikal na itsura lang ang nagbago. Pero sa paraan ng pagpapakita ng pagmamahal nito, walang nagbago. Bagay na isa sa mga nagustuhan niya. Hindi naging madali ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Dahil para kay Raya, ang hirap maniwala. Mahal niya ang lalaki pero hindi yun sapat na rason para baliwalain niya ang sakit na dinanas niya. Kaya para malaman ng lahat, nagsagawa sila ng investigasyon para malaman ang simula at dahilan ng lahat. Matapos ang investigasyon, lumabas na si Alana ang may kagagawa ng lahat dahil sa inggit at selos, dahil hindi nito matanggap na hindi siyang pinili ni Soren. Pagkatapos ng lahat, doon lamang sila nagkasundo tungkol sa estado ng relasyon nilang dalawa bilang mga magulang. At gaya ng dati, hindi siya mahirap mahalin kahit noon pa lang. Mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya siguro ngayon ay unti-unti kong binubuksan ulit ang puso ko para sa kanya. Kaya siguro nung inaya niya akong magpakasal, wala akong nararamdaman na kahit katiting na pagtutol sa puso ko. I love you, Mrs. Velasco. Buong pagmamahal nitong sabi habang nakayakap sa kanya mula sa likuran. Soon pa lang, kumalma ka. Natatawang sabi niya rito. Doon din tayo pupunta. I love you too, Mr. Velasco. Hindi man naging maganda ang takbo ng buhay nila sa una at nagkahiwalay man ng matagal, sa huli, nahanap pa rin nila ang isa't isa. Wakas.